Paano ba? Paano kontrahin ang kulam? Shoutout to LD Apolinario, Provincianong Pango, Raymar Repuela, and Jenalyn Amanya. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below, and follow our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Tip number 1. Manalangin ka. Ang panalangin ang isa sa mga pinakamabisang sandata sa anumang sakit. Mapasumpa, kulam o kahit anumang karamdaman, ang panalangin ang isa sa mga epektibong panlaban dito. Ano man ang hilingin mo sa Diyos, poprotektahan at poprotektahan ka niya. Ililigtas ka niya sa anumang kapahamakan. Hindi niya hahayaang mag-isa ka lamang sa pagsubok ng kinaharap mo. Gagabayan ka niya at kokontrahin ang masamang espiritu na kumukulam sa iyo. Manalig ka lamang sa Diyos. Tip number 1. Manalangin. Kung ano man ang kinakatakot mo, kung ano mang proteksyon ang gusto mo sa iyong buhay, isang dasal lang ang katapat niyan. At katuwang nito, ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Tip number 2. Ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao. Upang makaiwas sa kahit anong sumpa o karma, maganda rin na umiwas ka sa negative vibes. Iwasan ang hindi pagtrato ng tama sa ibang tao. Walang mabuting na idudulot ang pagiging masungit, laging iritado at punong-puno ng sama ng loob. Upang hindi ka gantihan ng kung sino mang nais kang ipakulam, maging mabait ka sa iba. Panatilihin ang mabuting puso. Ipalaganap ang pagmamahal. Ito ay isang mabisang kontra sa kulam o negative vibes o energy na nakapaligid sa iyo. Tip number 2, ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao. Tip number 3, magsuot ng anting-anting. Alam naman natin na ang anting-anting ay isang epektibong sandata upang labanan ang anumang uri ng sumpa o kulam. Upang maiwasan na mabate o makatuwaan ng mga mangkukulam o ibang tao, gumamit ka ng anting-anting upang protektahan ka laban sa mga masasamang espiritu. Maaaring makakuha ng mga ganito sa mga faith healer. Ginagawa ito ng orasyon o ritual upang maging epektibo ito. Maaari rin kayong kumuha ng blessed na rosaryo, yung mga rosary bracelet o scapular na maaari niyong suotin, lalo na kung kayo ay Kristiyano upang ma-ward off ang mga evil spirit. Tip number 3, matuto magsuot ng anting-anting. Ideally, ito yung tipo ng hindi mo na kailangang hubarin o tanggalin para hindi mo makakalimutan itong isuot. Tip number 4, kumuha ng buntot pagi. Ang buntot pagi ay pinaniniwalaang epektibong sandata para sa kulam at sumpa. Kapag inihataw o ipinalo ito sa aswang o kung anumang masamang espiritu ang dumapo sa iyo, walang duda na mamamatay daw ito ayon sa mga albularyo. Kaya naman upang makaiwas sa kulam o anumang sumpa na hatid ng taong gustong gumanti sa iyo, epektibong magkaroon ng buntot pagi. Maaring yung tanungin ang inyong faith healer o albularyo kung saan nakakakuha nito. Tip number 4, kumuha ng buntot pagi. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop. When you shop using our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5, palaspas. Alam naman natin na ang palaspas ay popular at kilala tuwing buwan ng mahal na araw. Karaniwan itong binebendisyonan at pinaliliguan ng holy water na siyang idinidikit sa pintuan o di kaya'y dingding ng bahay. Pinaniniwalaang nakakatanggal ito ng sumpa, kulam at maging ang pagpasok ng mga masasamang espiritu sa inyong bahay.
Kaya naman naging tradisyon ng mga Pilipino ang magsabit at bumili ng palaspas tuwing mahal na araw. Kaya kung gusto nyo maging safe mula sa kulam at sa mga bad spirits, ngayong coming Holy Week, bumili ng palaspas at isabit ito sa inyong dingding at huwag itapon. Tip number 5, palaspas. Tip number 6, ang pagtutuob. Ang tuob ay isang kilalang ritual na ginagawa upang maitaboy ang mga masasamang espiritu na maaaring makakulam sa iyo. Ang proseso nito ay pagpapakulo at pagsunog ng iba't ibang uri ng damo sa bao at ilalagay sa isang upuan ng sinasaniban. Kaya naman upang mas maging epektibo ang pangontra sa kulam, gamitin o gawin ang ritual na ito. Kung kinakailangan ay kumonsulta kayo sa isang faith healer o albularyo. Pero paminsan iniisip kasi natin na kinukulam tayo, may posibilidad na meron talagang medical o scientific na explanation para sa nararanasan natin. Huwag kalilimutan na option nyo rin na magpatingin sa isang tunay na doktor para sa sintomas na inyong nararamdaman o di kaya ay magpatingin sa isang psychiatrist kung nasa utak nyo lang yung mga kinatatakutan nyo. Tip number 6, mag-practice ng tuob. Tip number 7, magpunta kayo sa isang albularyo o faith healer at magpadasal dito. Ang mga albularyo o faith healer ang ating takbuhan sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng agham. Ang karamdamang hindi nagagamot ng medisina at siyensya. Kailangan natin ng mga albularyo kapag tayo ay kinukulam, sinusumpa o maging sinasaniba ng masasamang espiritu. Kaya naman, kapag nakakaramdam na ng kakaiba sa iyong katawan, malaki ang iyong pinagbago, mas mabuting pumunta sa albularyo upang makontra ang sumpa. Kung yung sintomas na nararamdaman nyo ay mukhang medical, ang unang yung puntahan ay ang doktor. Ngayon, saan naman kayo makakahanap ng albularyo o faith healer? Magtanong-tanong sa mga kakilala, yun ang the best, through referrals, o di kaya ay tumingin o maghanap sa Facebook. Tip number 7, magpadasal kayo sa albularyo o faith healer. And tip number 8, maging positibo sa buhay. Ang buhay ay masaya kung titignan natin ang malaking mundo. Kung marunong tayong umappreciate ang mga bagay-bagay, wala tayong magiging problema. Kung nagiging bukas tayo sa opinyon at pananaw ng ibang tao, maiiwasan ang pagkakagalit. Kung positibo sa buhay, hindi natin maiisip na kulang ang ating pagkatao. Tandaan, upang makaiwas sa anumang gusot na kinasangkutan na nagdulot sa iyo ng kulam o sumpa, maging positibo ka. Imbis na maimpluwensyahan ka ng negatibo, ikaw na lamang ang magpasa ng positibong vibes sa ibang tao. Tip number 8, matutong maging positibo sa buhay at konting mag-relax. Baka hindi naman ikaw kinukulam talaga, baka meron ka lang pinagdadaanan sa buhay mo. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and like our Facebook page, facebook.com/Paano Ba channel. Please also support our business page, facebook.com/Toktok Pasig Franchise. Paki-download po ang Toktok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.